So mga ka-master, mga ka-advance hobbyists, so welcome po sa ating Q&A portion, which is kinukuha po natin yung mga questions po ninyo sa ating YouTube channel, sa ating FB page, para po itanong sa ating mga guests. So ngayon po mag-start tayo at ang unang question po ay galing kay Sir Renz Adonis. Renz Adonis, so sir, tanong ko po, simula training, paano pong program ang binibigay nyo sa ibon hanggang mag-start na ang derby at may proper po ba na pagbibigay ng supplement sa kalapate hanggang sa dulo ng karera? At para po sa inyo, ano po ang tamang pag-recover ng ibon na mabilis at mabisa? Salamat sa sagot. Ayun, yung 1 month, pagpapalakas sa lock, 1 month na bago magsakay sa truck. Tapos yung pagdating naman dun sa supplement na ibibigay natin, kasi ako sa akin na para sa akin yung sistema ko, mga 2 weeks before ng derby, saka lang ako mag-introduce sa kanila ng supplement. Pero hanggat maaari, yung mabababang dosage lang. Katulad nung multivitamins, yung sa kalapati na mura lang yun, nasa 40 pesos lang yata. Yung pula? Yung pula. Oh. Ay, pang manok? O yung pangkalapati rin siya. Kasi for racing pigeon and fighting coction. Oo, nga, So mura lang yun. Dati puro pang manok lang yung label, pero ngayon may pang kalapati na. So yun ang binibigay ko sa kanya. Kaya naman ginamit ko yan. Unang-una, medyo sa kalapati talaga. Yes, Kasi before, gumagamit ako sa pantao eh. Yung mga multivitamins sa pantao. Kaso iba yung bigat nung ano niya, syempre. Yes. So ito, talagang nakadesign siya para sa kalapati. Okay. Tapos pangalawa, kung ano yung ginawa mo ng training, sa pagdating ng derby, dire-diretso pa rin yung ginagawa mo. Kumbaga, wag ma-miss yung training kasi number 1 talaga is training. Dahil mga atleta, mga palahi natin, mga ibon natin, so kailangan nila talaga ng training. So yun lang. May dadagdag na po. Ang importante dyan, flashing. Before ka mag-training, tapos ka sa flashing, dahil you have to get rid all the mga coccidiosis, salmonellosis, mga internal parasite, external parasite, everything. Kailan malinis sila bago ka mag-training. Para ma-absorb yung mga supplement na i-apply ninyo. Ayun, hindi ko nabanggit. Tama si Sir Jaime. Magkailangan pa rin mag-flashing. Natural man yan o kung anong pang flashing para ang mahalaga wala silang parasite inside and out. Kasi pag medyo may kuto sila, halimbawa sa balahibo, irritable sila. Hindi sila makakatulog ng maayos sa loob. Kailangan talaga malinis. Kung may call that mga worm, internal parasite, siyempre yung nutrient hindi ma-absorb. And continuously hanggang sa even on the race, you have to continuously cure it. So usually weekly, this week you cure for cancer, next week you cure for Respiratory. So ayun. So shout out kay Sir Renz Adonis. We hope po na nasagot namin ang inyong question. Ang ating second question po galing po kay Christian Jado. Good evening, sir. Hi, Milin. So, how do you identify if a pigeon is for sprint, middle, or long distance racing? And it is fine to breed birds of different categories like sprint and long? Thank you, sir. Yun yung question. I base it on pedigree. From the breeder, kung long distance ang ibon niya, that's what, yun ang basis ko. Usually hanggang middle and long lang, wala akong short distance na importation or binibili dito locally. And do not cross a short distance with a long distance bird. Maybe a middle distance and a long distance pwede pa. Pero short with a long, expecting yung long distance bird magkaroon ng sprint, no way. Okay, Sir G. Sa akin, hindi kasi ako masyadong particular dun sa long distance. Kasi medyo nasira kasi ako pagdating dun sa, halimbawa yung Janssen, di ba, sabi nila, is sprint. Yung Janssen na sa akin, gift sa akin ni parang Egay, nag-umuwi ng San Francisco eh. So nag-lock pa siya ng San Francisco. Pero ang basihan ko, kung gusto mo sumali ng sprint,
sa motivation sa akin parang sa motivation na lang kung paano mo siya mapabilis na umuwi. Kasi dito sa Pilipinas, iba yung rito yung weather So hindi natin makatulad sa Europe, talagang mas madaling ma-trace ang sprinter sa yung long distance. Dito, umulan lang yung sprinter, mawawala na yan So mahirap talaga, hindi unpredictable yung sprint natin sa yung long distance. So sa motivation siguro magkakatalo. Parang Roddy. So for me, so if it's a MacArthur race nga, paano ka kukuha ng bird na nag-perform na sa MacArthur? So again, it's pedigree, and then if you can buy or manghiram sa good friend, then that's the best way to improve your stock. So, ayun. So, shout out kay Sir Christian Jadok. So, we hope na nasagot po namin inyong question. Meron ditong question si Sir Lawrence Domingo. Regarding naman sa PHA. Okay. Idol, anong year po ba nag-umpisa ang PHA? At sino po ang kauna-una nag-champion dito? Actually, PHA 1950, nag-start ng PHA. But it was registered only in 1960 with the SEC. And siya nung una nag-champion. Si Sir Jaime. The original founder, wala nang buhay sa kanila. So, hindi ko may tanong sa kanila. Sige. Wala na lahat sila. Ayun. So, Sir Lawrence Domingo, shout out. So, ayun. So, 1950 nag-start ang PHA and 1960 na-registered ang PHA. Okay. Yung kauna-una ko sinanalo ay hindi po alam. Ang PHA started noong 50s pa, by phone calls lang. So pag dumating, tatawag ka sa PHA headquarters kung sinong nauna. And ang transportation ng PHA, pantrangko. So yung huling hilera ng bus, inuupahan ng Yes, PHA. So doon nilagay yung mga budget carrier. Kasi dati, yung mga bus station na, mga bus na yan, pwede ka pa magpasok na kasama yung pasahero Mamanok. Dati kambing, may mga pa nga Way back yung sa BLTV pa nga Pagka nag-uwi lolo ko dyan sa Pasay ng kambing, nandun lang sa may bus Pagkakasama yung pasahero sa kayo. Inabutan ko pa wala pang GPS. It's only after only na 90s yata nagkaroon ng GPS. So kami ni Cham Cheng Hui, yung mapa, tuldok, sukat. So it's not precise. Yes. So dati, katuwan lang naman, laro-laro lang. Yeah. Pero yung based ngayon, sa iba na computation, ngayon. sa speed computation, inaano Yes. pa yun, pati sa love coordinates. So dati, manual pa. Manual pa. Even computation. Yes. Oo. So isa-isa, Isa-isa, kaya matagal. Parang dati yung UPS style Kapag nag-busy na, kabahan ka na. Kasi ibig sabihin, meron na nauna sa'yo. So kapag pabilisan na yan na kumbaga parang ang may naalala pa nga ako, ang strategy diyan, merong board, mga tapos sa baba may naka-ready ng pantawag. Kumbaga inaano yung number tapos i-call na nila. So pagka nasabi na yung code, stop time na. So naka-record na yun. Ayun na. So our next question. Sir, good PM po. Meron po ba din ako mga ibon, kaso wala po mga bloodline. Kaya po di nakakauwi. Kapag medyo malayo, gusto ko po sana magkaroon ng foundation bird. Sir, magkano po kaya? Kahit isa lang. So anyway, private PM na lang, Sir Rick Rivera. So, ang next question, ito, galing kay Sir Harry Amorao, Kabilangan. Ang question niya po, Sir, bakit po iba't ibang sukat ng pakpak ng ibon? Ano sa tingin nyo mas maganda ilipad? Yung iba mahaba, yung primary sa secondary. Yung iba naman nakapantay lang naman ang sukat sa primary at secondary. Galing niya kay Sir Harry Amorao, Kabilangan. Okay, I'll answer that. Ako hindi ako marunong tumingin sa pakpak. I base it on pedigree lang. So ang bloodline ng let's say kay Cookman, saka kay Dilema, I know it's a long distance bird. I just check the confirmation, hindi ko na check ang pakpak. So bloodline, performance ng bird, producer o yung parents niya, mga magulang niya, and ancestor or producer or winners,
doon ko na binibase. So, more likely makita mo sa pedigree kung long distance sila o what. Sa pakpak, I'm sorry. Sa mata, I'm sorry. Hindi ko tinitingnan. Sir. I just based on pedigree. Yun, sa akin, same lang din kay Sir Jaime, hindi rin ako tumitingin sa pakpak. Pero doon sa ibang, palitan mo yung bawel, pwede tayo tumingin doon. Iba yung pakpak. Medyo lang. Hindi, honestly, hindi talaga ako tumitingin sa mga pakpak. Pares kami ni Sir Jaime. Kumbaga, sa performance ako. Kasi maraming pwedeng magkamali sa pakpak eh. Dahil sa theory kasi yan eh. So ako, based na lang ako sa performance. Basta lang pakpak ka. Kasi ang sa akin naman, let's say, winner ito. Tsaka winner. Opo, So, yun. nag-perform eh. Opo. So, typically, I feel they're healthy, everything confirmation, and pakpak, andyan na eh. Mata, andyan na sigurado eh. Yes. That's why nanalo sila ng Tacloban, Yes, MacArthur. opo. That's my basis, Yes. pare. Yeah, generally yung study there is yung length ng feather, tapos may ibang matutulis, may Yes, mas yung- malalapat. Oo. So some are saying na for long distance bird, Yung mas matutulis. mahaba, Mas mahaba. pakpak, at mas matutulis. Mm. So I think there must be some science there also. I think the best person to answer that is Marido. Yes. May sisingit lang ako tungkol dyan sa mga ano. Kasi sa observation ko sa mga ibon, no, may kanya-kanya kasing bloodline yan. Kumbaga sa tao lang yun yan. Halimbawa, tayo, maliliit lang kami mga lahi, pero medyo may konting ganda lalaki. Tapos meron matangkad, pero di ba, kumbaga yung sa confirmation ng katawan, may kanya-kanya yan. Kasi yung iba bangkain pero magagaling. Oo. Tapos may mga apple Body. shape pero magagaling din. Yes. So wala talaga. Sa performance talaga number one. Like sa Einstein, kasi why would I believe in Einstein? Yung mga nanalo sa MacArthur, iba Yes, mga opo. Einstein eh. Yes. Sa performance. Kasi talaga. minsan, yung iba kasi, regarding sa eyesight, nagbe-base sila din sa weather. Minsan, yung mga, ang sabi nila, yung mga pearl eye daw, magagaling daw sa smash. Yung mga yellow and red eye naman, magagaling sa fair weather. So, yun yung ano nila. Pero I think tama ka. Tama pare that we base the performance. Performance. So, ayun. So, Sir Harry Amorao Kabilangan. So, we hope na nasagot po ang inyong question.